kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri warahmatullahi at wabarakatuh. salamat ay para lamang kay Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, samahan niyo po kami sa ating tuloy-tuloy na pag-aaral at makakasama po natin inshallah ang ating kapatid na si Brother Rashid Sanyel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayon din naman ang pagbati ng kapayapaan para sa lahat ng sumusubaybay sa programa natin dito sa Islam Katotohanan. Samahan niyo po kami sa patuloy na pag-aaral na itutuon natin sa 40 hadith an-nawiyah na ipinaliwanag ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. At alhamdulillah, makakasama natin si Sheikh Abdurrahim Loma para sa detalyadong pagpapaliwanag ng mga hadith. Well, Sheikh Abdurrahim, ano ba ang nilalaman ng unang hadith? Bismillahirrahmanirrahim. Bago natin talakayin yung unang hadith, may mga bagay na tayo nalilinawin po kasi may mga kapatid na bago sa pandinig nila marahil yung mga Arabic na salita. So ang hadith na tinutukoy natin ay anumang sinabi o lahat ng sinabi, lahat ng ginawa, lahat ng pinahintulutan, ang personal o physical na anyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ugali at asal ay papasok sa tinatawag natin na hadith. At yung ating libro na tatalakayin sa ating pag-aaral ay libro ng hadith, Arba'in an-Nawawiyah ni Imam Nawawi. At although ito ay libro ng hadith, maraming mga bagay na tatalakayin dito tungkol sa akidah, tungkol sa fiqh, at mga bagay na inshallah pakikinabangan ng ating mga kapatid na Muslim. Ang salitang sunnah at hadith ay iisa lamang ang nilalaman. So, ibig sabihin po, ang pag sinabing hadith at sunnah, pareho lang po sila ng meaning. Pareho sila ng kahulugan. Tama na siya. So magsisimula tayo dun sa unang hadith. Ang unang hadith, an Amir al-Mu'minin, Abi Hafsin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Yung unang hadith kung saan si Amirul Mu'minin, pinuno ng mga mananampalataya, Abu Hafsin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ay nagsabi, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagwika, tunay na ang anumang mga gawain ay sa pamamagitan ng mga hangarin. At tunay na sa lahat ng tao ang anumang kanyang hinangad. Kaya't sino mang mangibang bayan patungo kay Allah at sa sugo niya, ang pangingibang bayan niya ay patungo kay Allah at sa sugo niya. At sino man ang kanyang pangingibang bayan ay para sa mundo at sa mga bagay na makakamit niya dito, o sa babaeng pakakasalan niya, ang pangingibang bayan niya ay ayon sa kanyang inilikas. So ito yung nilalaman ng unang hadith. Okay, Sheikh. So bago tayo magpatuloy dun sa pagpapaliwanag ng hadith, maaari mo ba nating bigyan ng pahapyaw na paliwanag ang
patungkol kay Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mashallah, jazakallahu khairan Brother Rashid. Ito ay isang masasabi natin na karagdagang kaalaman na pwede nating ipaabot din sa ating mga taga-subaybay at sa mga nais mag-aral at sumuporta sa ating programa. Anyway, katulad ng binanggit natin kanina, ang ating tatalakayin ay hadith. Sa Islam, kapag sinabing hadith, ito ay naglalaman ng dalawang bagay. Yung sanad at yung matan. Yung sanad na tinatawag sa wikang Arabic, ito yung chain of narrator o yung pagkakasunod-sunod ng mga tao na nagsalaysay ng hadith hanggang makarating sa atin mula kay Propeta Muhammad alayhi wasallam. At pangalawa, yung matan ay yung nilalaman mismo noong nasabing hadith. Katulad nung naitanong mo, ang nagsalaysay ng hadith na to ay si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siya ay kabilang doon sa 4 na tanyag o kilalang khalifa ng Islam na namuno sa buong kamusliman matapos na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, siya yung pangalawa. At isa siya sa mga tao na dating hindi Muslim na yumakap sa Islam, na isa sa mga naging pinakamabuting tagasunod ni Propeta Muhammad alayhi wasallam at siya ngayon naging pangalawa. Ang palayaw niya ay Abu Hafs. Sa mga Arabo o sa wikang Arabi, sa halip na tawagin mo yung tao sa kanyang pangalan, mas kagalang-galang sa kanila na tawagin mo sila dun sa panganay na anak. Katulad halimbawa ng Abu Hafs. Halimbawa, pangalan ng tao ay Muhammad. May pangalan siya na anak na panganay o sino sa mga anak niya na ang palayan mo Abu Abdullah, sa kanila itinuturing yun na parang larawan ng mas paggalang na pagtawag kaysa sa tawagin natin sa tunay na pangalan. Ano po? Kaya minsan marami kayong makikita Abu Muhammad, Abu Hurairah, katulad sa hadith natin si Abu Hafs, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. So yung kanyang tunay na pangalan ay si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. At siya ay isa sa mga maituturing na kabutihan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, yung unang khalifa ng Islam, sapagkat siya yung pumili at naglagay o nagtalaga kay Umar ibn Khattab na mamumuno sa sambayan ng Islam matapos na siya o bago siya pumanaw. So ito ay isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi po ako nagkakamali, si Abu Bakar yung pinakaunang khalifa after mamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinili siya ni Propeta Muhammad, si Abu Bakar. And then si Abu Bakar naman po ang pumili kay Omar para anong time niya na. Tama, kasi ganyan ang pamantayan ng paglalagay ng pinuno sa Islam. Pinipili ng mga namumuno, yung mga mamumuno na nakikita nilang hahawak sa kabutihan at kalagayan ng mga Muslim kung sila ay malapit ng lumisan o pumanaw dito sa mundo. Mashallah, napakaganda po pala ng pamamaraan ng pagpili ng paghalal ng mamumuno sa pamahalaan ng Islamiko, dahil hindi na kailangang isali yung mga taong hindi direktang namamahala. Okay, ito na natin yung hadith kung saan sinabi rito ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. So papasok na tayo dun sa matan o yung nilalaman ng hadith. Sinabi niya, narinig ko si Propeta Muhammad alayhi wasallam na nagwika, tunay na ang lahat ng hangarin o layunin ay tunay na ang lahat ng anumang gawain ay sa pamamagitan ng kanyang layunin o hangarin. So nangahulugan dito na tayo ay uhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala according kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, yung nilalayon o yung ating hinahangad, at hindi dun sa panlabas na ginagawa ng mga tao. At itong hadith na to, ito ay pinagtibay ng iba pang mga talata sa banal na Quran, gayon din sa iba pang mga hadith o salawika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, sabi niya, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ wajhillah. Kung saan sinabi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kayo magbibigay ng kawanggawa maliban na lamang sa paghahangad ninyo ng mukha o pagkalugod ni Allah. So tinutukoy dito na yung ating layunin, yung ating hangarin, kapag tayo ay magbibigay ng kawanggawa, dapat ang ating layunin ay ang pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala.
at hindi para tayo purihin, para tayo palakpakan at para tayo pasalamatan ng ating kapwa. Gayun din, sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa isa sa mga sahaba na si Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, sinabi niya, dapat mong mabatid na tunay na ikaw ay nagbibigay ng kawang-gawa na hinahangad mo dito ay ang pagkalugod ni Allah, maliban na lamang nagantimpalaan ka niya dito. Sabi niya, kahit pa nga yung ilalagay mo sa bibig ng iyong asawa. Allahu Akbar. Tingnan mo rito sa Islam, ano? Yun daw bagay, pagkain na isusubo mo sa iyong asawa ay maituturing sa Islam na isang kawang gawa. Kung ang hinahangad mo rito ay ang pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magagantimpala sa atin. Ano yung tinutukoy dun sa ayat? At yung tinutukoy dito sa hadith, yung hangarin, yung layunin, yung tinatawag natin na niya. So, ibig sabihin po, ang niya ay gawain ng puso kung saan lahat ng gawain natin bilang Muslim ay maituturing natin na pagsamba. So, ang ibig sabihin po, ang niya ay gawain ng puso kung saan kapag itinama natin ang intensyon, ang bawat gawain natin ng mga Muslim ay nagiging pagsamba. Tama po ba? Tama ka dyan, Rashid. Ano po? At may tatanong ako sa iyo at sa ating mga taga-subaybay na rin. Ano ba ang ibig ipakahulugan dun sa tinatawag natin na niya? O yung tinatawag natin na layunin? O sa ibang salita, bakit kailangan na mayroong niya sa ating gawain? Especially sa mga bagay na ginagawa natin bilang mga Muslim, bakit kailangan na meron tayong layunin? Sa pagkakaintindi ko po, Sheikh, ang niya ay gawain ng puso na may paglalayo na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, bilang Muslim, tayo ay huhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala depende sa ating intensyon o sa niya ng ating puso. Ang niya ay mahalaga para malaman natin o pag-iba natin yung mga bagay na nakagawian natin at yung sa bagay na pagsamba. MashaAllah. Kabilang yan sa mga importanteng bagay na dapat nating ipaliwanag at dapat nating bigyan ng diin dito sa punto o sa unang bahagi ng hadith. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sabi niya, katotohanan na ang lahat ng gawain ay naaayon sa hangarin o layunin. Katulad ng binanggit mo, kailangan ng niya o ng hangarin sapagkat dito ay mapag-iiba natin yung mga bagay na nakasanayan o nakaugalian natin doon sa mga bagay na matatawag natin na pagsamba. Magbibigay tayo ng halimbawa para mas lalo nating maunawaan ano. Araw-araw tayo ay kumakain, di ba? Agahan, tanghalian, hapunan, umaring nagmimerienda pa tayo. At tayo ay umiinom. Sa mga oras na itinakda natin, bago tayo pumasok sa tanghalian, and then bago tayo matulog, ginagawa natin yung mga pagkain na yun at pag-inom. Yung bagay na yun ay matatawag natin na nakaugalian. Kasi kahit nung tayo hindi pa mga Muslim, nakaugalian na natin na kapag dumarating yung umaga, yung tanghali at yung hapon tayo ay kumakain. And then umiinom tayo. So ang tawag doon ay nakaugalian. Ngayong mga Muslim na tayo, yung mga bagay na nakaugalian na yun, o pwede pala nating maging matatawag na pagsamba kung lalagyan natin ng magandang layunin o hangarin. For example, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul A'raf, yung aya ay 31. Sabi niya, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا. Sabi niya, inutusan niya yung mga mananampalataya, kumain kayo at uminom kayo. Yun ay pautos. So nangangahulugan na kapag ang isang Muslim, kapag siya ay kumakain o siya ay umiinom at naaalala niya yung aya na yun na binanggit natin, na siya ay kumakain at umiinom sapagkat ito ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang mga bagay na nakaugalian at yung mga nakasanayan niya nagiging pagsamba. Yung una, ang tawag doon, nakaugalian. Itong pangalawa, pagsamba dahil dun sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang halimbawa pa o pangalawa, may mga tao na naliligo dahil marahil sa sobrang init, lalo na kapag dumarating ang tag-araw o tag-init dito sa Middle East especially. So, yung mga tao na pumasok sa banyo, binuksan yung shower o nagbuhos ng tubig, naligo, dahil sa nararamdaman niyang init, ang tawag doon, nakasanayan. Di ba? Ganun yung ginagawa natin eh. Mostly kapag dating natin
sa trabaho, pagod tayo, bago tayo magpahinga, matulog tayo ay maliligo. Prestuhan. So, ang tawag doon ay nakaugalian o nakasanayan. May mga tao na naliligo dahil doon sa tinatawag na janaba. Yung janaba, ito yung malaking uri ng karumihan na nangyayari sa isang tao, especially sa isang Muslim. Halimbawa, katulad nung nagtalik yung mag-asawa o kaya ang mga babae kapag nasa kalagayan ng buwan ng dalaw. Ang tawag doon sa kalagayan nila na malaking uri ng karumihan ay janaba, nasa state sila ng janaba. So kapag nais nilang magsagawa ng pagsamba, maglilinis sila ng katawan, buong katawan nila ay paliliguan. Yung babae kapag natapos na yung pagre-regla, maliligo siya. Yung unang paliligo na binanggit natin, para magpalamig, ang tawag doon ay nakaugalian o nakasanayan. So mula dito sa mga binanggit natin ng mga halimbawa, doon mo ibase lahat ng mga uri ng pagsamba at yung mga bagay na nakasanayan. Doon natin ito matatawag na magpapasok o na matatawag na pagsamba. O may papasok doon sa tatawag na pagsamba at sa mga bagay na nakasanayan. Kaya na ilan sa mga ulama o mga karunungan sa Islam, sinasabi nila yung mga bagay na nakasanayan ng mga taong hindi mula, yung gafil, ibig sabihin na wala sa isip at sa puso nila yung kanilang ginagawa, yung mga pagsamba na ginagawa nila, naging nakasanayan na lang. Ano yung tinutukoy? Halimbawa, marami sa atin, mga Muslim, nakasanayan na natin pag narinig yung adhan, pag nasa trabaho tayo, nasa kalsada tayo, nasa palengke tayo, o saan man lugar. So, titigil natin yung ginagawa natin. Punta tayo dun sa palikuran, sa banyo, mag-uudo, and then magsasala. Okay, nakasanayan na nila yun. Ganun araw-araw yung kanilang ginagawa nang hindi na nila nararamdaman yung pagsamba. Kaya kung minsan tatanungin mo sila kung ano ba yung kanilang sinala, minsan hindi alam. Wala sa isip. Kasi yung mga pagsamba, at sabi nga natin ng mga ulama, yung mga bagay na pagsamba ng mga taong pabaya ay nagiging nakaugalian na lamang. Samantalang yung mga bagay na nakasanayan ng mga taong mulat ay nagiging pagsamba. Halimbawa, sino mga kumain bilang pagsunod sa utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na panatilihin niya yung sarili niya na malusog, na hindi siya para hindi siya manlilimos o hihingi sa mga tao, yung pagkain niya maituturing na pagsamba. Yung mga ganong halimbawa. Maibibigay rin natin marahil na halimbawa dito na may mga tao na nagsusuot ng damit. Kahit yung mga biyaya na pang-araw-araw na ating ginagamit, tulad ng kasuotan, magandang sapatos, magandang relo marahil, mga magandang gadget katulad ng cellphone. May mga tao bibili ng ganito, ng mga damit o kaya ay sasakyan o kagamitan para ipagyabang sa kanyang kapwa. Yung ganong bagay ay hindi magandang gawain. Kasi pinakikita niya yung mga bagay na yun para ipagyabang niya dun sa mga tao. Mas mababa halimbawa yung kalagayan o mas mababa yung kanilang kinikita o yung gantimpala na o biyaya na nakakarating sa kanila. May mga tao naman na nagsusuot ng mga gandang damit, mga gandang kagamitan, mga gandang gadget, mga gandang sasakyan para ipakita niya sa mga tao yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para magpasalamat siya rito. Dahil yung unang halimbawa ay nakaugalian na wala siyang mapapala, baka magkaroon pa siya ng pagkakasala. Samantalang yung isa na sinusuot niya, ginagamit niya yung mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon nagkakaroon siya ng gantimpala kung ang pagnanais niya sa paggamit at pagsuot ng mga biyaya na yun ay para ipakita sa mga tao yung mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming mga halimbawa na pwede nating ibigay dito, but sapat na marami yung ilan sa mga ibinigay natin na halimbawa. Okay. Meron pang isa na gusto nating linawin dun sa unang bahagi ng hadith. Sinabi natin din ng mata'amalu binniyat. Yung unang binigay natin na halimbawa ay para bakit kailangan ng niya o layunin para mapag-iba yung mga bagay na nakaugalian o nakasanayan sa mga bagay na pagsamba. Isa pa sa mga
kahalagahan o anong dahilan bakit kailangan ng niya o hangarin ay para maipagkaiba rin ng tao yung isang uri ng pagsamba sa iba pang uri ng pagsamba. Paano naman mo ito siya? Paano? Ano Minsan ibig medyo- sabihin po? Medyo parang magulo siya. Hindi, marami, kahit sa Arabic ganun talaga eh. Kung minsan nagbibigay sila ng mga ibara o pangungusap na kung minsan kapag itatranslate lang natin o babasahin natin, hindi natin maunawaan. Magiging malinaw yun kapag nagbigay tayo ng mga halimbawa. Ano yung sinasabi natin? Isa sa mga dahilan para o bakit kailangan ng niya para mapagkaiba ang pagsamba sa pagitan ng iba pang pagsamba na katulad nito. Halimbawa, lalaki nagsasala ng 2 raka. Na ang hangarin niya dito ay yung tinatawag na sunna o yung kusang loob. Okay? Yung isang lalaki naman ay nagsasala na ang hangarin niya rito ay obligatory o fard o yung isa sa mga 5 obligatory na sala. Halimbawa, may nakita ang 2 tao na nagsasala ng 2 raka. Nagsimula sila pareho, nagtakbir. Then hanggang matapos pareho silang nagtaslim. Masasabi mo ba sa akin kung ano yung sinala ng isa dun sa sinala ng isa? Hindi po. Hindi, di ba? Marahil yung niya ng isa ay yung ginagawa niya ay sunna. At itong isa marahil nakatulog siya o may nakalimutan siya at yung kanyang ginagawa ay obligatory. So kailangan ng niya para ma-differentiate o mapag-iba yung uri ng pagsamba sa ibang pang uri ng pagsamba. Ano po? Kung magkagayon, ang ibig ipakahulugan ng hangarin o niya ay para mapagkaiba yung mga bagay na nakasanayan sa mga bagay na pagsamba at yung uri ng pagsamba sa iba pang pagsamba na katulad din ito. Yun ang pinaka-importanting dahilan bakit kailangan ng niya. Magbibigay rin naman ng isa pang magandang halimbawa para dito para mas lalong maintindihan ng ating mga kapatid at yung ating mga taga-subaybayan. Let's say, sabihin natin yung pag-aaral, especially ang pag-aaral sa Islam, ito ay isang bagay na napakahalaga sa ating pananampalataya. May mga tao na nag-aaral, pareho ng mga subject na pinag-aaralan. Nag-aaral ng akida, ng tauhid, ng fiqh, ng hadith, ng Quran, the same na classroom. Di isang teacher. Sabay sila pumasok, sabay silang nag-aaral hanggang sa sila ay makatapos. Wallahi, yung isa doon maaaring papunta sa Jannah, sa paraiso, at yung isa ay maaaring papunta sa impyerno. Paano mapagkakaiba? Dahil sa hangarin, dahil sa niya. Maybe yung isa ay nag-aaral para pag siya ay nakatapos maging sheikh, maging qadi o judge sa mga hukuman, especially dito sa Saudi Arabia. Naalala ko, meron ako nakilala na isang sheikh na qadi o siyang judge sa isa sa mga hukuman dito. Alam mo magkano sahod? Sumasahod siya ng 70,000 a month at sabi niya yung sahod niya ay maliit. Tingnan mo ha? May mga tao na maaaring nag-aaral para makamit yung ganong antas sa lipunan para malaki yung kanyang sahod. Yung isang nag-aaral siya ng akida, ng tauhid, ng Quran, ng Arabic, the same na pinag-aaralan ng una, kaya lang ang hangarin niya ay para turuan ang umma ni Propeta Muhammad SAW. Magkaiba sila ng hangarin, di ba? So, kailangan linisin at dalisayin ng bawat Muslim yung kanilang mga hangarin sa kanilang mga gawain ng inshallah ay meron silang makamit na gantimpala. Kasi baka mamaya ang dami natin ginagawa. Pero sa kabilang buhay, ilalagay lang doon ni Allah subhanahu wa ta'ala na habaan mansura. Sabi nga niya sa ayat na gagawin niya parang alikabok lahat. Akala ng tao bundok-bundok yung kanyang mga nagawang pagsamba, kabutihan. Pero dahil dun sa kanyang hangarin, maaaring mawalan ng saysay. Wallahu ta'ala. So, pang dagdag na paglinaw lang siya, dahil nabanggit natin kanina na ang niya ay gawain ng puso at hindi na kailangan pang bigkasin. Paano mo natin ipapaliwanag yung ginagawa naman natin pag tayo nag-uumrah or hajj? Sa pagpasok natin sa estado ng ihram, di ba kailangan bibigkasin natin ng malakas yung labay kala umrah para parte ng Labayk Allahumma wa labayk Allahumma hajjan. Tulad ng binanggit mo, tama yun, Rashid, ano?
na ang niya, ang lugar nito ay sa puso. So hindi na to kailangan bigkasin, hindi na ito kailangan na sabihin ng malakas na ako ay magsasagawa ng ganitong uri ng pagsamba. Naalala ko yung isang kwento na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin sa libro niya. Sabi niya, minsan ako ay nasa haram sa Makkah. And then sabi niya, bago magsimula yung sala, merong isang tao na ang gawain niya talaga ay laging magbigkas ng malakas ng kanyang niya. Katabi niya yung isang ordinaryong Muslim lang. Sabi ng tao, bago siya magtakbir, Allahu Akbar, and then binigkas niya yung niya niya. Sabi niya, ako ay magsasala ng salatul duhur, 4 na raka. Sabi niya, dito sa haram sa Makkah, sa likod ng imam na to. And then, narinig siya ng tao katabi niya. Sabi niya, wait, saglit, sabi niya. Ba't di mo ba sabihin niya kung anong oras, kung anong buwan, kung anong taon? Anyway, may mga tao na ganun. Itong ganitong uri ng gawain ay matatawag natin na bid'a o innovation o bagay na hindi itinuturo sa Islam. Ang niya ay yung pagpasok sa isipan at puso ng tao na ikaw ay gagawa ng pagsamba. Kahit hindi ka pa kumikilos. Pumasok sa isipan mo at sa puso mo yung gagawin mong pagsamba. So, yun yung tinatawag na niya. Regarding dun sa tinatanong mo, kapag tayo ay mag-uumra at mag-hajj, bakit ang malakas natin binibigkas yung sinasabi mo na niya? Actually, hindi yung niya. Ang niya, bago ka pa umalis ng damang, sinabi sa inyo na meron kayong umra sa ganitong araw, ganitong buwan. Minsan nga, buwan pa lang o linggo pa bago sumapit yung araw na yun, nakahanda ka na eh, nandun na yung hangarin mo, di ba? Yung tinatawag na labbaik Allahumma umratan, sabi ng mga ulama, yun ay katulad ng takbiratul ihram kapag ikaw ay magsasala. Di ba kapag bubuksan natin yung sala, sinasabi natin Allahu Akbar, and then mag-start ka ng sala. Isasara mo yun sa taslim. Ang umrah, yun yung parang takbiratul ihram niya, yung pagsasabi natin ng labbaik Allahumma umrah. And then papasok ka na dun sa ritual ng tinatawag natin na umrah o hajj at hindi yun matatawag na pagbibigkas ng malakas ng niya Allahu Ta'ala. Masyaallah, siguradong napakaraming kapakinabangan ang napulot ng ating mga manunood. Manatili po kayo nakaantabay para sa mga susunod pang mga pag-aaral. Muli po, ako po ang inyong kapatid, Rashid Saniel. At ako naman po ang inyong kapatid, Abdurrahim Doman, nagsasabing subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.